Matagal-tagal na rin simula nang mamalagi si Laureta sa Italy. Nagtrabaho siya roon bilang nurse ng humigit kumulang 5 taon. Dapat sana'y uuwi siya after 2 years upang makasal sa long-time boyfriend nitong si Anthony. Subalit sa kasamaang palad ay nakahanap ito ng iba habang nasa malayo siya. Halos nagmakaawa at naghabol siya rito ngunit tuluyan nang na-out of love sa kanya ang binata. Nahirapan siyang ibalik ang sarili kaya sa muli niyang pagbabalik sa Pilipinas ay susubukan niyang hanapin ang sarili. Pero paano kung sa paghahanap niya ng kanyang sarili ay may makasabayan siyang lalaki? Nakakilala niya si Albert Diosdado na may cold personality. Rich kid at saksakan ng gwapo. Kabatch niya ito sa high school noon. Kaya niya kayang pansinin ito o dinalang makipagkibuan at magkakanya-kanya ng landas na para bang hindi magkakilala. Halos walang gana si Laureta nang marinig ang nagsasalita sa monitor na lalanding na ang airplane sa NAIA. Kung ang ibang Pinoy na kasabayan niya ay tuwang-tuwa, siya naman ay gusto na niyang maidlip ulit. Kung sana'y sila pa ni Anthony at susunduin sana siya ni Toy, baka nag-uumapaw na ang kanyang kaligayahan. 3 years na simula nang mawala sila. 3 years na wala siyang balita sa lalaki. At kahit 3 taon ang lumipas, ay di pa rin nagbabago ang damdamin niya rito. Pumikit siya. Gusto na naman kasing malaglag ng mga luha niya. Naaalala na naman kasi niya ang lalaki. Hindi na siya nag-abala pang tumingin sa bintana kung saan siya nakapwesto. Namiss niya ang kanyang pamilya pero mas nangingibabaw pa rin ang sakit na nadarama dulot ng pagkawala nila ni Anthony. Hanggang tuluyan nang makalanding ang eroplano at nakapwesto na ang ito sa cabin kung saan sila lalabas. Excited na excited ang mga kasabayan niya. Baka sa kanilang mga mukha ang pangungulila sa mga mahal nila sa buhay. Habang siya naman ay pinagkukuha sa compartment ang mga hand carry niya at walang imik na lumabas. Lumabas siya sa NAIA na walang sundo. Tama, walang nakakaalam na umuwi siya. Hindi rin naman kasi siya nag-social media simula nang mawala sila ni Anthony. Kung noon flex sa kung anong ganap sa buhay niya, ngayon ay naka-private na lahat. Di rin siya nakikipag-communicate sa mga kaibigan niya. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang walang makaalam sa kung anong nangyayari sa kanyang buhay. Ma'am, sa akin na po kayo sumakay. Wala po ba kayong sundo? Anang driver na nag-aabang sa may labasan. Maraming umaagaw sa kanya na nagsasabi na doon siya sumakay kasi ganito ganyan. Pero doon niya napili sa matandang lalaki na unang lumapit sa kanya. Masyado kasing malambot ang puso niya sa matatanda. Dapat rin kasi nagpapahinga na ang mga yon at di na naghahanap buhay pa. Salamat ma'am, malaki hong tulong sa akin ito. Nga po pala, saan po kayo tutuloy? Sa buong biyahe niya ay ngayon lang siya unang napangiti. Lalo na at nakatulong siya sa matandang iyon. Saan pong hotel ang maganda? Tanong ng dalaga. Sa totoo lang ay di niya napaghandaan ang pag-uwi, kaya di na rin siya nakapag-reserve ng hotel. Doon na lang kayo sa Star Hotel ma'am. Huwag kayong mag-alala. Napapalibutan niyo ng kainan, kaya marami kayong pagpipilian kung magugutom kayo. Masiyang tugon nito. Ngumiti lang si Laureta sa rearview mirror kung saan siya tinitingnan ni Manong driver. Alam na ng dalaga na may komisyon doon ang matanda at wala naman siyang problema doon. Malapit lang naman ang naturang hotel dahil nasa Pasay lang iyon. Subalit ang nagpatagal lang sa kanila'y ang traffic na di nagbabago sa Maynila. 5 taon siyang nawala pero ganoon at ganoon pa rin ang sistema ng Pilipinas. Napabuntong hininga na lang siya. Ilang taon na ho kayo sa abroad ma'am? Magiliw pa ring tanong ng driver. 5 years na ho. Tagal na rin ho ano? Siguro inamiss nyo na ho masyado ang Pilipinas. Hindi rin? Maikli niyang tugon. Nagbabakasyon po ba kayo kada taon? Ngayon lang. Kung ano ang Pilipinas noon, ganoon pa rin ngayon.
May nagbago naman po ma'am kahit papano, tulad ng PTX. Mas lumaki at pinaganda na ni Pres Duterte. Aniya, talaga ho? Mamamasyal ho ako nang makita yung sinasabi niyong mga nabago dito sa Pinas. Masayang wika ng dalaga. Bagaman sinasakyan lang niya ang kabaitan nito'y, wala rin naman siyang interes doon. Hindi siya magsistay sa Maynila. Sa ibang lugar siya magbabakasyon. Sa lugar na malamig at nasasabayan ang damdamin niyang naghihinagpis. Ayun, umusad rin tayo sa wakas. Masiglang wika ng matanda, nagtuloy-tuloy ang kanilang biyahe hanggang makarating sila sa Star Hotel. Malaki ang nasabing hotel. Totoo nga ang sinabi nito na maraming kainan ang nakapalibot roon tulad ng mga fast foods. Nang makabayad na siya sa matanday, di na siya nag-atubiling mag-check-in. May ilang tao sa waiting area na sa hinuha niya'y mag-check-in din, pero siya ang unang in-entertain, lalo na't siya ang lumapit sa receptionist. Mukhang may inaantay pa kasi ang mga tao roon. Gusto na rin kasi niyang magpahinga, hapon na rin kasi. Nang matanggap na niya ang susi, ay inihatid na siya ng bellboy sa kwarto niya. Sulit naman ang bayad niya for 24 hours. Stay in kasi magandang room. Magpaplano pa kasi siya sa pagpunta sa Baguio. Oo, doon nga siya magbabakasyon. Kahit taga Maynila siya ni minsan ay hindi siya nakarating doon. Di naman siya bulakbol noong student pa siya, kahit inaaya siya ng mga kabarkada nila. Doon sana idadaos ang kasal nila ni Anthony, kundi lang sana na pornada. Muli nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ano ba yan? Bakit nagre-reminisce ka na naman? Alam mo naman na pasakit lang ang abutin mo riyan. Paniner mo nito sa kanyang sarili. Naiinis siya dahil alam niyang matalino siyang tao. Pero heto at di niya maturuan ang kanyang puso, nakalimutan ang lalaking nanloko sa kanya. Kahit gaano pa niya isipin na niloko siya nito at ipinagpalit sa mas malapit, ay hindi matanggal ang damdamin niya rito. Inaalala niya ang mga negative personalities ng lalaki, kung gaano siya nito ginawang tanga for almost 6 months na may iba na pala ito while they are still in a relationship. Pero mas gusto niyang patawarin ang lalaki at pabalikin sa buhay niya. Ganoon siya kamartir. Siya pa nga ang niloko, ngunit siya rin ang nagmakaawa. Nagmukha siyang desperada at kaawa-awa. Nasaan ang matalinong si Laureta? Lahat ng pride niya ay itinapon niya para sa lalaking iyon, ni hindi niya nirespeto ang kanyang sarili. Kaya siguro tuluyan ang nawalan ang pagmamahal sa kanya ng lalaki. Kaakibat nun ay ang pagkawala niya sa kanyang sarili. At ngayon, panahon na para harapin niya ang katotohanan na wala nang babalik. Kahit sa totoo lang ay umaasa pa rin siya. Pupuntahan niya ang lugar kung saan plano sana nilang magpakasal. Nanamnamin niya ang pakiramdam na kaya niyang pumunta doon na di kasama ang lalaki. At umaasang mahanap niya ang kanyang sarili roon. At ipapangakong hinding-hindi na niya iaasa sa iba ang puso niya. Isa pa, nagkaroon na rin siya ng trust issue. Kaya hirap na rin siyang ipagkatiwala at buksan muli ang puso niya sa mga taong nais pumasok sa buhay niya. Sa sobrang pag-iisip ay nakatulog na siya kaagad na may mga luha pa sa kanyang mga mata. Hating gabi na siyang nagising kaya napabalikwas siya ng bangon. Hindi man lang siya nakaligo at nakakain ng hapunan. Kaya naman naligo muna siya bago lumabas upang makakain. Nang matapos siya ay nakaginhawa siya ng maayos. Ngunit may bahagi sa puso niya na hinahanap-hanap niya ang presensya ni Anthony. Parang gusto na naman niyang mag-breakdown pero kailangan niyang pigilan iyon. Ngayon na sa Pilipinas na siya ay para bang ngayon lang nag-sink in sa kanya na dumating na talaga siya lalo na't na-adapt na niya ulit ang kapaligiran. Lumabas siya at naghanap ng pwedeng kainan. Sumimoy ang malamig na hangin. Nakakapanibago dahil syudad iyon. Street lights at mga umuugong na sasakyan, nakakamiss rin pala ang mga yon. Ganitong-ganito din kapag inilalabas siya ni Anthony kapag gabi. Namimiss lahat niya iyon. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa tagal ng panahon ay di pa rin niya makalimutan ang lalaki.
Alam niya sa sarili niya na masaya na ito sa bago niyang kasintahan at malay niya na baka kasal na rin pala ito. Nasapo niya ang dibdib at pilit na inalis sa kanyang isipan ang mga bagay na magpapasakit sa kanyang puso. Isa pa, narito siya upang tuluyang maayos ang kanyang sarili. Kailangan niyang tulungan ang kanyang sarili dahil walang mangyayari kung maghihintay pa siya ng taong mag-aayos nun. Isa pa, nahihiya siya sa mga kakilala kung makita nila siya sa kahiyahiyang estado. Naibaba na niya ang kanyang sarili sa lalaking iyon. Tama na yun upang ibangon ang sarili. Ngunit iba talaga kapag sugat mula sa pagmamahal ang dumali sa iyo. Hindi basta-basta na paghihilom. Ika nga nila, time will heal. Ngunit isang malaking pagkakamali iyon. Miss Beautiful, may hinihintay po kayo dito sa labas? Kanina pa po kasi kayo nakatingin sa may kalsada. Anang bellboy na lumapit sa kanya. Hindi pa siya nakakalayo sa hotel, di niya napansin na kanina pa pala siya nakatayo roon. Wala, may iniisip lang ako. Pag-amin niya. Nako, Miss Beautiful, delikado po kung tatambay-tambay kayo dito sa labas. Lalo na't hating gabi na. Baka mamaya may manghalbot sa cellphone at wallet mo. Pag-aalalang sabi ng bellboy. Ngumiti siya at nagpasalamat. Nagtuloy na siya sa mga kainan upang makapaghapunan. Naninibago siya sa kanyang sarili kung bakit nagiging lutang siya, gayong hindi naman siya ganoon. Ngayon lang kasi niya hinayaan ang kanyang utak na lumipad. Wala rin naman kasi siyang trabahong inaalala. Napili niyang kumain sa may mga lutong bahay doon. Halos ang mga katabi kasi nito'y pulos karne at manok ang binibinta. Nagsasawa na siya sa ganoon. Kaya nang makita niya ang pakbet at adobo na signature ng Pilipinas ay iyon na ang in-order niya. Na makapwesto na siya at masayang kakain ay tila ba may nasagi ang mga mata niya sa kabilang kainan. May isang grupo ng kalalakihan ang nasa kabilang table. Doon na niya napagtanto na pwede palang uminom doon dahil nagsiserve din sila ng bucket of beer. Di niya masyado napagtuunan ng pansin ang kanyang paligid. Dapat sana sa kabila siya kumain. Ganda niya pre. Bulong ng isang lalaki na nakasuot ng suit. Pero di iyon nakaligtas sa pandinig ni Laureta. Shut up. Saway ng kasamahan ng lalaki na di niya makita dahil nakatalikod ito. Isa pa, sa gilid lang ng mga mata niya nakikita ang mga yon. Kaya di talaga niya makikilala kung sino iyon. Ngunit pamilyar ang boses nito. At dahil sa pagsaway ng lalaki sa kanila, ay natigil na rin sila sa kung anumang binabalak nilang pagpapansin sa dalaga. Ipinagsawalang bahala niya iyon at in-enjoy ang pagkain. Matagal-tagal na rin simula na makakain siya ng adobo. Isa talaga yon sa rason kung bakit siya umuwi sa Pinas. Mas gusto niyang kainin yon sa mismong bayan niya. Kahit naman kasi nakakapagluto siya ng ganoon sa Italy, ay di makaikakaila na iba pa rin ang vibes kapag dito sa Pinas niya nagagawa iyon. Nang matapos siya at nakapagbayad na ay pasimple niyang sinulyapan ang lalaki. At sa di inaasahan ay nakatingin sa kanya ang kaninang nakatalikod na lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat na lang siya nang makilala ko sino siya. Si Albert Diosdado, ang ultimate heartthrob ng kanilang high school era. Hindi naman siya nagkagusto rito dahil masyado nang maraming nagkakagusto rito. Isa pa, suplado at di masyado namamansin, kahit sa mga kaibigan nito. Parang ang layo-layo niya kaya talagang di siya maaabot ng kahit sino man. Kung noon ay gwapo lang ito, ngayon mas gumapo pa ito lalo. Mabilis siyang napaiwas ng tingin kasi para bang nakakahiya sa part niya na nagnanakaw siya ng sulyap rito. Baka isipin no na nagkaka-crush pa siya rito. Pero bigla niyang naalala, hindi na pala sila mga teenager kaya ba't siya umaaktong teenager? Huminga siya ng mahinahon at pinakalma ang sarili. Kahit naman heartbroken siya ay na-attract pa rin siya kay Albert. Bukod kasi sa maayos niyang naalagaan ang pangalan niya at may maka-low-key na suplado, ay di rin ito kakikitaan na may kasamang babae.
Mahirap kumuha ng detalye patungkol kay Albert. Kaya napapaisip rin siya kung anong klaseng tao siya kapag nakalapit mo. Pero hanggang pag-iisip lang si Laureta. Iyon dahil malabong pansinin din siya nito. Miss, kanina pa po nakapatong yung sukli niyo sa lamesa. Anang tindera ng kainan. Ay sorry, di ko napansin. Salamat ho. Anang dalaga. Nag-init ang mukha ni Laureta sa pagkapahiya. Naiinis siya dahil lutang na naman siya. Lagi na lang kung kanina ay dahil kay Anthony, ngayon ay dahil naman kay Albert. Nang dahil sa mga lalaki ay para siyang sabog. Pinisil niyang noon na gamit ang dalawang daliri na para ba itong hinihilot habang paalis sa kainan na iyon. Ganoon siya kapag may iniiwasan. Yung mga di nakakakilala sa kanya ay di mo masasabing nahihiya siya. Pero di nun nailigtas ang pag-iwas na makita muli sa peripheral vision niya ang mga lalaking kasama ni Albert. Liban mismo kay Albert na nanatiling nakatalikod at ipinagpasalamat niya iyon di iyon nakaharap sa kanya. Dahil sa totoo lang ay wala siyang pake sa iba. Ang concern lang niya ay ang binata dahil siya mismo ang nakakakilala sa kanya. Mukhang malalim ang iniisip ng magandang babae. Kanina pa nakatulala sa harap ni Mana. Untag ng kasama ni Albert. Di yun nakaligtas sa pandinig ng dalaga. Actually, gusto na niyang batukan iyon ura mismo. Pasimple sana nilang di pinansin ang nangyari at pinaalis muna siya bago pag-usapan. Di yung pinarinig pa sa kanya ang kahihiyan kanina. Kent, uminom ka na nga. Boses ni Albert. Napakagat labi si Laureta. Hindi niya alam kung sinasagip lang siya nito sa kahihiyan kaya lagi niyang sinisita ang mga kasama. O talagang ganoon na talaga siya kagaya noong high school sila. Suplado at walang pake sa iba. Kung ano't ano pa man iyon ay nagpapasalamat siya. At the same time, nakaramdam ng kilig kahit kaunti. Kinabukasan, maaga siyang nagkape at nag-ayos. Babiyahe siya papuntang Baguio. Mabuti na lamang at medyo nabawasan ang bigat ng kanyang damdamin. Saka nakapagpahinga na rin kahit papaano. Alam niyang matagal bago makarating roon. Hahapunin siya kaya alas 5 pa lang ay sumakay na siya sa bus pa Baguio. Halos 8 oras kasi ang magiging biyahe niya. Habang inaantay na lumarga ang bus ay nagpatugtog muna siya ng kanta. Na-miss kasi niya ang ganoong trip na kapag may biyahe, sakay ng bus at nakatingin sa bintana, ay gusto niyang makinig ng mga kanta. Pero this time ay pang-emote. Lalo na't ang pinakapakinggan niya ay Alipin Ako, na kinanta ni Lizelle. Napapikit siya habang nakasandal ang ulo sa may bintana. Iniintindi habang sinasaksak sa kanyang dibdib ang bawat leriko ng kanta. Parang kutsilyo na tumatagos hanggang kaluluwa ang sakit na dulot nun sa kanya. Habang pigil na pigil sa pagluha ay nakaramdam siya ng tao sa kanyang tabi. Mukhang may umuukupa na sa bakanting upuan na katabi niya. Kaya naman napamulat siya at nakita ang isang matandang babae na uugod-ugod na inaayos ang mga gamit nito. Nawala ang kanyang isipin at lungkot nang ninitian siya ng matanda. Sa inuha niya ay masiyahin ito, lalo at maamo ang mukha nito. Tinugunan ni Laureta ang ngiti ng matanda at kinumusta hanggang sa madaako ang tingin niya sa kabilang upuan. Sa may bandang bintana rin ang isang lalaki na nakashade, nakasandal ang ulo sa uluhan ng upuan at mukhang natutulog. Pamilyar. At sa di inaasahan ay mukhang nararamdaman ng lalaki na may nakatingin sa kanya. Kaya lumingon iyon sa kung saan nakaupo ang dalaga at nanlaki ang mata nito na makilala ang lalaki. Albert? Yan kaagad ang nasambit ng kanyang isipan. Tulad ng dati ay automatic itong napaiwas ng tingin at halatang halata iyon. Napakagatlabi siya dahil gusto niyang kurutin ang sarili. Parang di niya nakokontrol ang kanyang reaksyon sa tuwing nakikita niya si Albert. Para siyang bata. Iha, bibing ka o? Turo ng matanda sa nagbibinta ng kakanin na pumasok sa bus. Sige ho, pili po tayo. Magaang loob niyang tugon. Kumuha ang matanda ng pera sa kanyang lumang pitaka
at nakaramdam na naman ng awa ang dalaga na makita ang tigpipiso at 10 piso sa loob nito. Walang paper bill. Ako na ho, Lola. Voluntaryo niyang sabi. Huwag na. Hindi po, ako na po. Walang nagawa ang matanda kung hindi magpasalamat. Ayaw niyang kainin ang bibingka dahil wala siyang gana. Samantalang tuwang-tuwang kumakain ang matanda. Nakangiti niyang pinagmasdan iyon. Pakiramdam niya ay kasama niya ang kanyang lola. To the point na pinapanood sila ni Albert. At nang maalala ni Laureta na nandoon ang presensya ni Albert, ay pasimple siyang inilipat ang tingin sa may bintana. Kahit na manakit ang kanyang liig basta maiwas lang sa binata. Napatanong siya sa kanyang isip. Bakit ba niya iniiwasan si Albert? Minsan ay hindi sila nagkausap. Kahit noon pa. Di rin sila magkaibigan, batchmate lang sila. Hanggang doon lang, wala silang alam sa kanya-kanyang personal na buhay. Kaya dapat hindi siya paapekto. Pero napaisip siya kung bakit ito nagbabas, gayong mayaman ito, at bakit naroon siya. Papunta rin ba siya sa Baguio? O bababa rin sa ibang lugar? Ano ba ang paki niya? Pero kalaunan ay napangiti rin. Tila ba nawala ang isipin niya tungkol kay Anthony. Hanggang sa lumarga na nga ang bus at doon na-realize niya ang kanyang malaking pagkakamali. After 5 years of staying abroad at di nakasakay ng bus dahil may sarili siyang sasakyan, heto at naaalala niya na nalulula pala siya at nagsusuka sa bus. Hindi man lang siya nakabili ng Bonamine. Anemic pa naman siya kaya natural na sa kanya na mahilo sa bus. Umaasa siya na tumigil sa ibang terminal ang bus para makabili ng gamot at supot just in case. May enjoy pa ba niya ang biyahe? At ang malala, makikita siya ni Albert sa nakakahiyang sitwasyon kapag napasuka siya. Mukhang sasakit ang ulo niya sa kahihiyan. Siguro ililipat na lang siya ng upuan kapag may vacant sa unahan. Halos nasa hulihan na kasi siya nakapwesto. Pero sana mahandle niya ang kanyang sarili. Pumikit siya at pinapakiramdaman ang sarili. Instead na ma-enjoy ang beauty ng mahabang biyahe, ay tila ba naging sumpa iyon sa kanya. Parang sinusuyo niya ang sariling sikmura na huwag bumigay. Lalo na't amoy na amoy niya ang engine ng bus. Kahit naka-aircon pa. Napapalunok siya ng laway at tinakpan ang kanyang ilong. Umaasa na makarating na. Pero the more na iniisip niyang oras, ay para bang mas bumabagal iyon. Kailan ba niya naiwan ang utak niya? Kasama ba to sa struggle niya bago matagpuan ang kanyang sarili? Naalala niya na kapag nagkakaganoon siya ay laging nakaalalay sa kanya si Anthony. Lalo na kapag may school field trip sila. Para siyang bata pero spoiled na spoiled siya sa alaga ng kanyang ex. Napadiin na naman ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Sumisikip na naman. Hanggang sa tumigil ang bus sa isang terminal. Maraming nagbabaan para mag-CR, ang iba ay bababa dahil nakarating na sa kanilang destinasyon. At may mga panibagong pasahero na sasakay. Iha, mauna muna ako mag-CR, ikaw na lang muna rito. Baka kasi may umupo rito. Pilin ng matanda. Pumayag naman si Laureta. Tumingin siya sa banda ni Albert. Wala na siya roon. Mukhang nakababa na rin. Hindi niya napansin iyon. Hindi naman siya naiihi, pero maghahanap siya ng gamot para sa hilo. Pero ang tagal ng matanda. May priority lane naman pero bakit ang tagal nito? Hanggang sa dumating nga ang oras na lalarga na ang bus, nakita niya si Albert na umupo sa unahan. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na niya makakatapat ang lalaki. Kaya pwede siyang magsuka anumang oras kapag di na niya kaya. Dumating ang matanda at nakangiti nang lumapit sa kanya. Pasensya na iha, di ka tuloy nakapag-CR. Ayos lang po lola, di ko naman po kailangan. Magiliw na tugon ng dalaga. Heto inumin mo, may nagbigay niyan, mukhang nahihilo ka daw. Abot ng matanda sa isang maliit na paper envelope na may tatak na mercury drugs. Nang sipatin niya ang laman nun ay napag-alaman niyang Bonamine nga iyon. Nakaramdam siya ng tuwa sa wakas, magiging maayos na rin ang biyahe niya.
Sino po ang nagbigay? Takang tanong ng dalaga. Lalaki, di ko na maalala ang mukha. Napakunot noon naman siya. Sino naman ang magbibigay nun? Naisip niya si Albert. Napansin ba niya? O alam na nito na nagkakaganoon siya dahil minsan na niyang nasaksihan kung paano siya nagsuka sa field trip. Tinutokso pa nga siya bilang Miss Anemic dahil sa nangyayari sa kanya. Pero imposible naman yun. Bakit siya magiging concern sa kanya? Salamat ho. Yun yung lalaki. Turo ng matanda sa may bandang unahan. Namula ang pisngi niya nang makumpirma na si Albert nga iyon. Ayaw niyang mag-a-assume na concern ito, pero nagpapasalamat siya sa gratitude nito. Tahimik man siya pero mabait rin pala, kahit laging salubong ang kilay dahil suplado. Siguro'y pag nagkaroon ng pagkakataon ay magpapasalamat siya. Naging maayos ang biyahe nila, pero sadyang ngang mailap sa kanya ang pagkakataon. Kung kailan gusto niyang lapitan ang lalaki, ay siya rin naman din niya pagtiyempo. Kaya nag-decide na lang si Laureta na sa ibang pagkakataon na lang. Total maghihiwalay din sila ng landas mamaya. Ngayon lang niya na-realize na may pagka-down to earth ito. Noong high school sila, may sarili itong sasakyan kapag pumapasok. Pero mukhang di naman siya naghihirap ngayon dahil na rin sa suot nito. Still full branded from head to toe ang suot nito. Noon pa man ay curious na siya kay Albert. Pero mas lalo niyang naisip na misteryoso din pala siya. Nakakahiya rin naman na siya ang mamansin, lalo at ang ipinunta niya roon ay mag-meditate ng sarili by searching her soul. Naisip niya na alisin sa isipan ang binata. Kailangan niyang i-focus ang sarili sa bagay na magbibigay ng peace of mind sa kanya. Hindi yung bababagabagin pa siya ng kung ano-ano katanungan tungkol sa lalaking iyon. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay nakarating na rin sa wakas si Laureta. Mabuti na lamang at nakapag-book na siya ng hotel sa Paragon Hotel and Suites, kaya makakapagpahinga na siya kaagad. At the same time ay malapit rin iyon sa mga tourist spot. Pagkababa pa lang ay naramdaman na niya ang lamig ng klima ng lugar. Iha, dito na ako. Salamat sa pag-alala, iha. Paalam ng matanda. Natuwa ang dalaga dahil doon. Pero sinigurado na muna niyang nasundo ito ng kamag-anak niya bago iniwan ang matanda. Laking pasalamat ng apo nitong babae sa pagmamalasakit nito sa kanya. Ngunit kung gaano siya kabuti sa iba ay siya namang malas niya pagkarating niya sa nasabing hotel. Ma'am, ano kasi? Yung na-reserve niyong room na bigay na po kasi sa iba? Mahinahong eksplika ng receptionist. Pilit pinroseso ng dalaga ang sitwasyon. Isa na lang ho ang available na vacant room, yung double bed po. Suhestyon ng babae. Wait, sabi ng dalaga. Tinry niyang mag-search ng ibang available na hotel pero lahat punuan. Napatampal na lang siya sa kanyang noo. Wala siyang matinong matutuluyan if hindi niya kukunin ang double bedroom. Naku sir, I'm sorry ho. Dumating po ang pamilya ng may-ari ng hotel na to. Yung dalawang naka-reserve po rito ay na-occupy na ng magkapatid. Ang available na lang ho ay ang double bed. Narinig ni Laureta na may kinakausap ang receptionist at nagulat siya nang makita si Albert na dismayado. Naisip ng dalaga na kunin yung in-offer ng receptionist instead na maghanap ng bago. She's still exhausted at gusto na niyang maligo at mahiga dahil amoy usok na rin siya. I'll get it. Panabayan nilang tugon. Nagkatinginan sila pero blanco ang ekspresyon ni Albert. Ayaw matras ng dalaga kahit si Albert gustado pa ang kaagaw nito. She has no choice. Well, take it. Sagot niya sa receptionist. Ma'am. Baling ng receptionist sa dalaga na tila ba kinukuha ang kumpirmasyon niya. Okay, magkakilala naman kami. Tugon ni Laureta. Habang kinuha ni Albert ang key card ay doon lang na-sink in sa utak ng dalaga ang nangyari. Oh my God, did I made a rash decision? Habang magkasunod sila sa pasilyo'y di niya magawang kumprontahin ang binata. Ni wala silang imik o kung ano paman. Walang nagsasalita kung komportable ba silang magkasama sa room. Mabuti na lang at nag-ring ang phone ni Albert.
at narinig niya ang sinasabi nito. I will meet you tomorrow morning, Mom, to the said meeting that you prepared. I have all the documents so we could start to make a deal. Sabi nito sa kausap sa phone. Pagkatapos magkapaalaman, ay ibinaba na nito ang phone. So naisip ng dalaga na iyon pala ang dahilan kung bakit kinuha na nito ang natitirang room. So dapat siya pala ang mag-adjust kasi mas importante yung kay Albert. Pero vacation din niya iyon kaya importante din sa kanya iyon. Wala pa rin siyang lakas ng loob na kausapin ang binata. Para silang tuod na di man lang nagsasalita. Si Albert same as high school suplado. Pero bagay sa kanya. Kung kanina ay naghahanap siya ng oportunidad na makausap ito, ngayon nasa harapan na niya ay parang nawalan siya ng lakas ng loob magpasalamat. Nakarating na sila sa room pero wala pa ring imikan hanggang mabuksan na iyon. Tahimik silang pumasok. Maganda ang room, maaliwalas, malaki ang bawat kama. May isang sofa rin doon at higit sa lahat, napakagaan ang vibes nito. Hihilata sana siya kaso nandun si Albert. Mukhang di siya magkakaroon ng privacy sa kwarto na iyon. Kung gusto mong mauna sa banyo, mauna ka na. Aniya na di nakatingin kay Laureta. Okay, hindi pwedeng mahalata ng binata na naaapektuhan siya sa presensya nito. Kaya kailangan din niyang umaktong wala lang. As in, normal lang. Kahit ang totoo'y gusto niyang magsisi kung bakit siya pumayag na mag-isa sila sa kwartong iyon. Kung matinong babae siya, dapat naghanap na lang siya ng ibang hotel. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kokote niya at napa-oo siya. Pero in fairness, chill lang ang reaksyon nilang dalawa. Hindi OA, pero ang awkward sa both parties. O baka sa kanya lang. Hindi rin niya malaman kung bakit pumayag si Albert na mag-isa din sila ng room. Naawa ba ito o ayos lang sa kanya? Dahil magka-batch sila? O baka naman iniisip nitong easy to get siya? Nag-overthink na naman siya. Akma sana siyang mauunang magbanyo nang maisip niya na babae siya. Albert, ikaw na lang pala ang mauna. Baka kasi mainip ka. Alam mo na pag babae maraming ritual. Anang dalaga. Napakunot noo si Albert. Hindi nito maintindihan ang sinasabi niya. Ritual. Sambit nito kay Laureta na para bang nagtatanong kung ano ba ang gustong ipakahulugan nito. I mean, matagal ako sa banyo. Ayos lang, take your time. Tugon nito sa kamarahang pumikit. Bigla tuloy nakaramdam ng hiya si Laureta. Kung bakit kasi nag-explain pa kasi siya. Nauna na siya ang maligo. At tulad nga ng sabi niya ay halos 30 minuto na siya roon. Kung ano-ano pa kasi ang pinaglalagay niya sa kanyang katawan. Pero naalala niya na tuwalya lang pala ang nadala niya roon. Laureta, ba't naman pati dito lutang ka? Pagalit niyang wika sa sarili. Dapat nagdala siya ng pamalit bago pumasok sa banyo. Sa dami ng bitbitin kasi niya para sa katawan, iyon pa talaga ang nakalimutan niya. Wala na siyang nagawa kung hindi pa simpleng lumabas. Umaasa na sana nakaidlip na ang lalaki. O di kaya'y lumabas ito sandali. Pero laking gulat niya na pagkabukas niya sa pinto ay nasa harapan na niya ang lalaki. Nakaabang na pala roon si Albert. Malamlam ang mga mata na para bang kagigising lang. Medyo magulo rin ang kanyang buhok pero ang gwapo pa ring tingnan. Medyo nataranta ang dalaga at di makapagsalita ng maayos. Pasensya na ako kung natatagalan ako. Gusto niyang tampalin ang kanyang labi. Kung bakit kasi di niya makontrol iyon. Nagulat ba kita? Wala pa ring emosyong tanong niya. Hindi. Tumabi siya na parang normal lang ang lahat. Pagkatapos ay pumasok na ito sa banyo. Tsaka pa lamang siya nakahinga ng maayos. Ang astig ng dating ng lalaki. Kahit mahalay siyang tingnan na nakatapis na tuwalya ay di bumaba ang tingin nito sa kanya. He never took advantage of her, kaya naman namamangha siya rito. Pero naisip niya, hindi rin naman siya pangit. Maganda naman siya, attractive. Marami nga rin nagkakagusto sa kanya dahil simple siya pero litaw na litaw pa rin ang ganda niya. Ewan ba niya pero dapat hindi niya binibig deal iyon pagdating kay Albert. She might know a lot about him pero
Wala naman itong bad record since high school. Mukha lang itong bully, bad boy, rich kid na suplado. Pero never pa itong nakagawa ng violation. Bago pa naman lumipad ang isip ni Yay, nag-business siya at nag-ayos na. Mamaya abutan pa siya ng binata doon at sabihin ko kupad-kupad siya. Bakasyon pa ba to? How can I start searching my soul if nadidistract ako? Sabi niya sa sarili habang naglalagay ng cream sa kanyang mukha. Nang makalabas ang binata ay sakto naman na natapos siya. Papagabi na rin iyon at pareho silang nagpahinga. Walang kibuan, walang usapan, walang tinginan. Pero di mapakali si Laureta habang si Albert ay parang wala lang. Dapat sa mga oras na iyon ay nagmumuni-muni na siya at humihikbi ng tahimik habang iniisip si Anthony. Pero hindi. The whole time ay nakikiramdam siya sa kasama niyang parang walang pakay sa mundo. Kung ibang babae sana ay magtatalon iyon sa tuwa dahil si Albert Diosdado ang kasama. Tumagilid pahiga ang lalaki na nakatalikod sa kanya. Mukhang iidlip ata. Isingin mo na lang ako kapag 7 PM na para makakain tayo sa labas. Bili ng binata sa dalaga. Sige. Nagset ng alarm ang dalaga upang di makaligtaan iyon. Naisip niya na umidlip na rin muna since napagod siya sa biyahe. Kahit nakapag-fresh up na siya ay naboboard rin naman siya. Para ma-restore na rin niya ang utak niya mamaya. Baka kasi mamaya niyan, lumipad na naman iyon. Nakakapanibago na nakatulog siya, di na masyadong iniisip ang ex-boyfriend nito. Ang payapa ng tulog ng dalaga. Wala siyang kamalay-malay na gising pa rin ang binata. Nakatagilid lang ito pero hindi siya makatulog. Naramdaman lang ni Albert na tulog na ang kasama nang marinig ang malalim nitong hininga. Himbing na himbing sa pagkakatulog. Napangiti siya. Si Laureta since high school. Dahil magkabatch sila. Kilalang ligawin ang dalaga. Simple at desente. Other than that, ay sobrang bait rin ito. At alam niyang nobyo nito si Anthony. Minsan nakikita niya sa newsfeed nito ang mga sweet moments nilang dalawa. Until one day, everything shut down. Walang update sa dalawa. Naisip niya na baka nagpaka-low-key na ang dalawa since they become matured enough and privacy is matter. Until he found out na ikinasal si Anthony sa co-worker nito. Alam ni Albert iyon dahil FB friend niya ito. And based on how she saw Laureta's eyes, parang may pain sa kanyang aura. Kahit sabing mas gumanda at nag-bloom ito. Hindi may kakaila sa mga mata nito ang sakit. May kaunting paghanga siya dati sa dalaga. Ngunit ni minsan ay hindi tumuon ang kanyang atensyon sa kababaihan. Wala siyang interes lalo na't prioridad niya ang pangalan at negosyo ng kanilang pamilya. Madidistract lang siya kung iisipin pa niya ang mga bagay na mag-aaksaya ng kanyang oras, lalo na sa kanyang murang edad. Liningon niya ang dalaga, namamangha siya sa ganda nito. Malaanghel ang itsura nitong napakaamo. Gusto sana niya itong tanungin, but for some reason, he's not a kind of man na nag-i-interfere ng mga personal ng buhay ng ibang tao. Di rin naman nagkukwento ang dalaga. Hindi sila nagkikibuan. Mukha ring naiilang ito sa kanya. Nakakapagtaka rin na hindi ito masyadong gumagamit ng phone. Walang kausap o ka-chat man lang. Parang sinadya niyang mapag-isa. Nag-alas 7 na lang na di na siya nakaidlip. Kaya tumayo na ang binata at tumingin sa bintana nang biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. Agad-agad itong napabangon na para bang alerto sa kung anong dahilan. Gising ka na pala? Gulat niyang tanong kay Albert na nakamaang sa kanya. Honestly, hindi ako nakatulog. Ang lakas mo kasing manghilik. Seryosong pagkakasabi ni Albert kahit pabiro lang iyon. Bumagsak ang panga ng dalaga na para bang nagulat na may halong hiya. Sorry, mabilis niyang paumanhin. Pinamulahan pa ito ng pisngi na parang puno ng guilt. Tahimik namang naalarma si Albert. Parang gusto niyang magsisi kung bakit siya nagbiro ng ganoon. Lalo na di siya marunong mag-deliver ng joke. Parang makatotohanan kasi na mapapaniwala niya kung sino man ang pagsasabihan niya.
Biro lang, umidlip na ako kanina kaya hirap na akong umidlip ulit. Bawi ni Albert sa sinabi niya. Napatitig si Laureta sa kanya at nablangko na ang kanyang mukha. Parang pinoproseso kung ano ba ang sinasabi nito. Hindi alam ng dalaga kung totoo bang biro ang sinasabi nito, lalo na't seryosong-seryoso ito sa pagkakasabi nun. Ang lakas mo kasing humilik. Paulit-ulit na tumakbo yan sa isip ng dalaga. Na-guilty ba ito dahil sa reaksyon niya? Kaya binabawi nito ang sinasabi nito? Pero may point naman ang excuse niya na nakaidlip na siya kanina. Isa pa, ni isa sa mga kaibigan niya ay walang nakapagsabi na malakas siyang maghilik. Nakatitig rin sa kanya ang lalaki, ngunit pinalitan kaagad ni Laureta ng isang friendly smile ang kanina'y blankong expression. Ngayon lang kasi niya na-realize na marunong din palang magbiro si Albert kahit di bagay sa kanya. Natawa ka sa joke ko. Seryoso pa rin wika ng binata. Umiling si Laureta. Marunong ka pala kasing magbiro. Pwede ka mag-prank kasi di mahalata na nagbibiro ka. Masyado ka kasing seryoso. Nagpatango-tango ang binata. Di niya alam kung anong isasagot sa dalaga, lalo na't di siya marunong makipagpalitan ng conversation unless kung tungkol sa business. Halika na, kumain na tayo sa labas. Aya ng binata, baka mamaya niyan ay maging awkward pa sa pagitan nila. Napalunok ang dalaga. Mukhang di talaga open person si Albert, ni hindi masyadong nag-react sa sinabi niya. O sige nga pala, gusto kong magpasalamat sa binigay mong gamot noon sa bus. Pagpapasalamat niya, baka makalimutan o mawalan pa siya ng pagkakataon na masabi iyon. Not so big deal, everyone knows about your condition. I mean sa batch natin. Paliwanag niya. Isa pa, napansin ko na medyo di ka komportable kaya naisip kong bilhan ka. Lalo at di ka naman bumaba. Dugtong pa nito. Napakagatlabi si Laureta upang pigilan ang pagngiti nito. Ngayon lang niya nalaman na napaka-caring din pala nito. Ba't kinikilig siya sa binata? Salamat ulit. Tumango si Albert. Sumakay sila sa elevator at tulad ng dati ay di sila nag-imikan. Kasabay nun ang pagkaamoy niya sa binata nang mas lalo silang magkalapit dahil di lang sila ang tao roon. Nagkadikit pa sila kaya mas naamoy niya ang pabango nito na nunuot sa kanyang ilong. Nakadagdag sa apil iyon ng binata. Nang mas lalong magsiksikan ay hinawakan na ng binata ang kanyang baywang bilang pag-alalay. Di alam ni Laureta kung susuwayin niya ito o kung ano paman. Pero parang wala iyon kay Albert at parang wala naman iyon mali siya iyon sa kanya. Talagang protective lang talaga. Nang makalabas sila ay saka palang inalis ni Albert ang kanyang kamay sa bewang nito. Saan mo gustong kumain? Tanong ng binata. Kahit saan, importante makakain naman tayo. Sagot ni Laureta. Actually wala pa siyang alam doon. Mag-e-explore sana siya mag-isa, kaso ang pangit naman kung mag-iiba siya ng ruta. Baka umuwi rin naman kasi bukas si Albert kaya naman bukas na lang siya mag-iisip ng mga gustong pupuntahan. Nagbakasyon ka ba dito? You should know what are the finest places here. Kasama na ang kainan dito. Komento niya. Siguro bukas na lang. I'll bring you to Hill Station. Masasarap ang pagkain doon. Isa pa, maganda ang lugar na iyon. Misto lang naging tour guide niya ang binata dahil doon. Kikiligin na ba ako? Takbo ng isip niya. Ngayon lang niya medyo nakakausap ang binata, lalo na't nagkukusa itong magsalita. Concerned din ito sa bakasyon niya at mukhang ayaw niyang masayang ang pagpunta niya roon. Doon tayo sa sasakyan ko. Anang binata. Nagulat si Laureta. Paanong may sasakyan ito kasama naman niya ang binata sa bus? May sasakyan ka? Tumingin sa kanya si Albert na as usual walang emosyon. Pinahatid ko rito kay Manong. May villa kami malapit dito. Pero ayokong magstay doon. Andun kasi ang pangalawang asawa ni Dad. Nagulat ang dalaga sa isinisaad ni Albert. Nag-o-open up na ba ito sa kanya? May pangalawang asawa ang mama mo? Tumango si Albert ngunit hindi na nagbigay ng panibagong impormasyon. Mas lalo tuloy na curious ang dalaga. Imbes na isipin ng ex nito ay mas napapaisip tuloy siya sa buhay ng kasama niya ngayon. Hintayin mo ako dito. Pupuntahan ko muna sa garahe ang sasakyan.
aniya. Tumango ang dalaga. Habang naghihintay ay iniisip niya kung tatanungin ba ito o kung hindi. Sa inuha niya ay nagbabahagi rin naman ito ng kanyang buhay. Pero natatakot din siyang mapasubo. Ano ba yan, Laureta? Ba't ang gulo na naman ang utak mo? Inis na saad niya sa kanyang sarili habang nagpapailing-iling. May problema ka ba? Tanong ng binata na di niya namalayan na nakaparada na pala sa harapan niya. Nagulat siya at napaatras. Sakay ng Mercedes auto niya ay nakasungaw ito sa bintana. Ano kasi may langaw? Palusot niya. Saka wala sa sariling nagtungo sa kabilang side ng sasakyan. Di na niya hinintay na tawagin siya. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo naman. Sige na, kumain na tayo. Para siyang ewan kung sumagot. Nagtataka man si Albert sa ikinikilos ng dalaga ay di na muli itong nagtangkang magtanong pa. Sa totoo lang, gusto niyang tumawa kanina, seryoso at sopistikada kasi ang tingin niya sa dalaga. Napakamahinhin subalit may side rin pala itong parang bata. Nakarating sila sa sinasabing kainan ni Albert. Maganda ang lokasyon, di naiiba sa Italy ang ambience ng resto na yon. Saka napaka-delightful ng paligid nito na magpapakalma talaga sa kaluluwa mo. Wanna take some pictures? Session ng binata. Pwede ba? Oo naman. Pumesto ka sa harap, ako na magte-take ng picture sa'yo. Masaya namang inabot ni Laureta sa binata ang kanyang cellphone. Pagdaka ay nagsimulang magbilang ang binata. Okay, 1, 2, 3, say cheese. Mabilis na nag-peace sign ang dalaga at malapad na ngumiti. Tila baga bumalik siya sa kanyang kabataan kung kailan kasama niya ang mga kaibigan at boyfriend niya. Pero hindi na ganoon kasakit. Parang nasasapawan ang pag-iisip niya dahil sa presensya ni Albert. Sir, pwede namin po kayong kunan ng picture. Anong crew na nasa resto? Napamaang naman ang dalawa. Siguro inaakala nila na magnobya sila. Actually kami, kasama po sa trabaho namin ang mag-entertain ng customer. Putol ng babaeng crew sa sasabihin ng dalaga nang makita ang nag-aalangan si Laureta. Medyo napahiya ang dalaga. Buti din niya nasabi na di sila magjowa. Baka isipin pa ni Albert na napaka-assuming niya. Sige, sang-ayon ni Albert. Hindi makapaniwala si Laureta na pumayag makipag-picture sa kanya ang binata. Habang kumakain sila, hindi pa rin maiwasan mamula ng dalaga. Lalo na at may picture rin siya sa binata. Iniabot rin kasi nito ang kanyang cellphone at ang malala ay inakbayan siya nito. Ngayon lang pumroseso sa kanya ang setup nila. She's on a vacation to search her soul. Dapat ngayong gabi ay ninanamnam niya ang sakit na wala sa kanyang ex niya. Pero heto kasama niya ang crush ng bayan sa kanilang batch. Na-realize niya kilalang mailap ito. Ngayon ay kasama niya sa hotel. Sumakay sa kanyang kotse, taking some pictures at kaharap niyang kumain ngayon sa isang romantic restaurant sa Baguio. Hindi niya napansin ang sobrang lamig ng naturang lugar. Iyon pa naman ang pinaka-signature ng Baguio. Di mo ba nagustuhan ang pagkain? Tanong ni Albert nang mapansing nakatitig sa kanya ang dalaga. Gusto, ang sarap nga nitong spinach ravioli. Bakit para kang walang gana? Napalunok ang dalaga, hindi niya alam kung sasabihin ba nito ang naiisip niya. Wala lang, kasi. Salamat sa pagsama sa akin. Uuwi ka ba bukas? Sa wakas ay may matino siyang katwiran. No, magre-relax muna ako rito after the meeting tomorrow. Masyado rin kasi akong naging hands-on sa pagtulong kay Dad. He will give me some break after kong mapasay ng contract si Mrs. Hermines. Paliwanag niya. Ganun ba? Don't worry. If you're not comfortable, we can separate our room kapag may vacant na. Mabilis na sabi ng binata. Medyo nakaramdam ng kirot si Laureta sa sinabing iyon ni Albert. Parang ayaw pa niyang mahiwalay rito at malaman pa kung ano nga ba ang buhay nito. Gusto niyang kilalanin palalo si Albert. Napansin kaagad ng binata ang pagkadismaya sa mukha nito. Ayaw niyang nakikitang ganoon si Laureta.
Hindi niya alam kung bakit mag-isa itong nagbakasyon. Pinangarap rin niya ang dalaga pero di niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa. Mukhang gusto rin niyang mapag-isa pero may bahagi sa puso niya na gusto muna niyang samahan ang dalaga. Kagaya rin niya ay nanghingi siya ng break mula sa kanyang ama. Gusto niyang makahinga mula sa trabahong halos iasa sa kanya. Siya kasi ang pamamanahan at wala naman siyang problema doon. Ginawa naman niya ang magagawa niya upang maging mabuting anak. Iniwasan niya ang mga bagay na ikakagalit ng kanyang ama. Pati ang pakikipaglapit sa mga babae ay wala siyang naging oras. Kaya hanggang ngayon ay di siya nagka-love life na di naman problema sa kanya. Kabisado ko ang lugar rito so I can tour you here. Hayaan mong samahan kita sa mga tourist spot rito sa Baguio. Biglay lumiwanag ang kanyang mukha nang sabihin niya iyon. Talaga? So di na pala ako mag-e-effort mag-ask ng magpipicture sa akin? Magiliw na wika ng dalaga. Ngayon na muling nakita ni Albert kung gaano ito kasaya, kagaya ng dati. Di man niya alam ang rason kung bakit mag-isa ito sa kanyang bakasyon, ay hindi naman niya hayaan na masira ang vibes ng pagpunta nila sa Baguio. Pagkatapos ng pagkain nila ay bumalik na sila sa hotel. Habang nasa sasakyan ay nag-uusap na sila ng mga lokasyong maaari nilang puntahan. Mauna muna tayo sa Old Diplomat Hotel. Historical place kasi yon, anang binata. Pero 'di ba, malahuror ang lugar na yon? Ngiwing saad ng dalaga. Napangiti si Albert. Hindi niya inaakala na matatakotin ang dalaga. Di naman tayo papasok doon. Saka isa pa, magpipicture lang, then we will proceed to Botanical Garden. Talaga lang ha? Baka masundan tayo ng multo. Pagak na napatawa si Albert na sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang nakita ni Laureta ang inakala niyang suplado ay may tinatago rin palang friendly vibes. Kaya paunti-unti ay nagiging komportable na siya rito. Hindi ko alam na matatakotin ka pala. Lagi mong dalhin yan. Abot ni Albert sa isang rosary sa dalaga. Ano to? Rosary? Yeah, I know. Para sa, pamana pa sa akin yan ng lola ko since mamatay siya. Sabi niya gagabayan niya ako at di ako hayaan ng Diyos. I bring that all the time and I feel safe. Napatanga si Laureta sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na may pagka-religious rin palang binata. Ang dami nga niyang hindi alam tungkol sa kanya. Pero ba't mo ipapadala sa akin to? I want you to know that there is no greatest than God. The most powerful too is your fear. Wala man ako sa tabi mo, andyan naman ang Diyos. Pero pamana ito sa iyo ng lola mo. Kaya mo naman yan pangalagaan, di ba? Natahimik ang dalaga. So it means ipagkakatiwala nito ang rosary sa kanya. Makakaasa ka, salamat dito ha. Nginitian siya ng binata. Masaya ang naging gabi niya. Walang gumulo o bumagabag man lang sa isipan niya. She feels safe at the presence of Albert. Kahit hindi niya alam kung magkaibigan pa sila. Kinabukasan na unang nagising ang binata para sa meeting nila ng investor niya. Magpa-deliver ka na lang ng pagkain dito sa room. Dito mo na lang ako hintayin. Bilin ng binata. Nakahilata pa rin kasi si Laureta habang pinapanood na nag-aayos si Albert. Palihim na natutuwa ang dalaga. Hanggang kasi pag-alis nito ay para bang siya pa rin ang inaalala nito. Oo, pagkakain ko, mag-aayos na ako. Saka magpipray na rin before magtungo sa horror hotel. Napapailing na napapangiti si Albert. Sige na, dito na ako. Lagi kang mag-lock ng pintuan at huwag basta-basta magpapasok na kung sino. Lagi ka munang sumilip sa pelpole kung sinong nasa labas. Tila naninibago si Laureta sa inaasta ng binata. Pakiramdam nito ay napaka-overprotective niya. Alis na nga lang pero puro paalala ang sinasambit nito. Gusto niyang isipin na para siyang bata, pero may bahagi sa utak niya na mas isipin na para siyang nitong nobya. Napahagikik siya nang wala sa oras nang makalabas si Albert. Nagpagulong-gulong pa siya sa kanyang higaan. Di niya maiwasan kiligin at ayaw niyang magsinungaling sa kanyang sarili. Ang daming good side siyang nakita kay Albert. Caring, God-fearing, responsible, protective, gentleman. Halos na lang lahat na sa kanya na.
Bonus na lang ang pagiging saksakan nito ng gwapo. Pero naisip niya kung may nobya na ba ito. Imposible namang wala sa kagaya nitong galing sa prominenteng pamilya at masunuring anak. Alam niyang papayag kagad ito kapag ipinagkasundo. Medyo nalungkot siya sa part na yon. Ewan ba niya sa sarili niya at nag-overthink na naman siya. Nakakain na ang dalaga, lahat ng bili ni Albert ay sinunod niya. Pero for some reason, sa pag-aayos siya ng sarili di makapag-decide. Ano ba ang susuot ko? Ano ba ang bagay sa akin sa ganitong lugar? Naiinis niya sabi habang tinitingnan ang sarili sa harap ng salamin. Nagkalat na ang kanyang damit pero wala pa rin siyang napipili. Sa kabilang banda ay di mapakali si Albert. Natapos na ang usapan niya sa kanyang investor pero tila gusto pa nitong makipagkwentuhan sa kanya. Hindi naman po pwedeng hindi siya makisama. Inaalala niya si Laureta. Baka mamaya niyan ay mainip ito sa kakantay sa kanya. Isa pa hindi niya nakuha ang number nito kaya talagang nag-aalala siya. May anak akong dalaga. She's perfect, Mr. Diosdado. Minsan na pag-uusapan namin kayo ng papa mo. Gusto namin mag-set up ng blind date sa inyo. Anang Ginang. I'm sorry, Mrs. Jimenez, for disappointing you pero I have someone in my heart. Private and personal ko po kasi yon. Oh really? Sorry for that, iho. Wala kasing sinasabi ang papa mo. Anang Ginang. Bagamat na wala ang expectation nito, subalit hindi naman kinakitaan ng pagkadismaya. Mabait naman talaga ito kaya imbis na kakitaan ng iritasyon ay nagpayo pa ito na parang ina. Mabuti kang bata and I know that you will be a good husband and father. Panigurado rin na mabuting babae ang napili mo. Napangiti si Albert ngunit tinagbigay ng impormasyon patungkol sa babaeng naiibigan niya. Lalo at wala naman sila. At his age, achievements ay alam na niya ang tamang panahon naman na para siya ang magdesisyon para sa buhay niya na walang nakakabangga. Lalo na ang desisyon ng kanyang ama. Natapos ang kanyang meeting at nagmadaling bumalik sa hotel. Ngunit naabutan niya ang dalaga na nagkalat ang kanyang gamit. Anong nangyari dito? Tanong ng binata na may pag-aalala. Nanlaki ang mata ni Laureta dahil dumating na si Albert na di pa siya natatapos. Ano kasi may hinahanap ako, kaso mukhang naiwan ko sa Italy. Pagdadahilan ni Laureta. Ganun ba? Akala ko na paano ka. Hindi naman, pasensya na, magbibihis na ako. Tiningnan niya ang nagkalat na damit at nagsuggest ng isusuot ang dalaga. Ito na lang isuot mo, masyadong malamig rito kaya naman kailangan mong mag-jacket. Sige, dumating sila sa Diplomat Hotel at dahil tirik ang araw ay di naman ganoon kabigat sa pakiramdam ang lugar. Isa pa may maraming turista ang naroon. Magpipicture ka lang, ang mahalaga may memories ka sa lugar na to. Anang binata. Pagkalabas pa lang nila sa sasakyan ay nagtungo na ang dalaga sa harap at nag-pose. Alam mo iho, bagay kayo ng nobyo mo, di pa kayo kasal, ano? Anang matandang lumapit sa kanila. Pinamulahan naman ng pisngi si Laureta dahil sa sinabi ng matanda. Ano po kasi wala pa po akong nobyo. Wala sa sariling wika ng dalaga. Napatingin naman si Albert sa kanya na tila di mabasa kung ano man ang nasa isip nito. Alam na nito na ikinasal na si Anthony pero hindi niya naisip na di pala niya ito pinalitan. Nang matapos sila sa lugar na iyon, ay walang kibo ang dalawa sa sasakyan. Nakakabingi ang katahimikang pumapagitna sa kanila. Kahit sasakyan lang naririnig nila'y tila ba di iyon sapat upang maging nakakailang sa pagitan nila. Hanggang basagin ni Laureta ang katahimikan. Pasensya ka na pala kanina. Para saan? Napagkakamalan ka tuloy na nobyo ko dahil sa pagsama mo sa akin. It's okay. Wala naman problema sa akin yun. Muling tumahimik sa pagitan nila. Di nila alam kung anong sasabihin sa bawat isa. Nagpakiramdaman kung may mag-open up ba. Wala nang sumunod kay Anthony after you broke up with him? Nagulat si Laureta sa tanong nito. Hindi niya inaasahan na itatanong niya iyon. Napakagatlabi siya nang maalala kung bakit nandoon siya sa ganoong lugar. This is the reason why I took a vacation. 3 years since we broke up and it seems that I have not moved on. Nagpatango-tango si Albert na bagaman nakapokus sa kalsaday, mataman namang nakikinig sa kanya.
He cheated on me. Napapreno si Albert nang marinig iyon. Sakto naman kasi nasa traffic light sila at naka-stop sign iyon. Pero ang isip niya ay kung paanong nagawang magloko ng ex nito. Bagamat nagulat sa biglaang pagpreno'y, di na napigilan ang dalaga na sabihin ang mga nangyari. Ikakasal na sana kami pag-uwi ko. We are engaged at dito namin napagplanuhang magpakasal. Hanggang sa nalaman ko na 6 months na pala siyang may karelasyong iba. Pagpapatuloy at kalaunay bumagsak ang kanyang mga luha. Akala niya'y nakakalimutan na niya ang lahat dahil nasasapawan ang lungkot niya dahil kasama niya sa Albert. Akala niya'y okay na dahil natutuon na ang atensyon niya sa ibang aspeto. I beg and try to forgive para lang bumalik siya sa akin. Matagal ko siyang kinulit pero decided na siya na bitawan ako. Imagine from high school sweetheart hanggang makagraduate sa college hanggang magka-work kami. Ganun-ganun lang niya bibitawan. Napahagulhol na siya habang inaalala ang mga yon. Halos napabayaan ko ang sarili ko. Minsan ko na rin maisip mag-suicide. I lose myself at di ko nakilala ang sarili ko. After 3 years of our breakup, hindi ko pa rin mapaniwalaan na nangyari sa akin to. I may look okay, pero deep inside, durog na ako, Albert. Durog na durog. Hinawakan ni Albert ang kanyang kamay nang mahigpit. Nang mag-green light na ay pinalarga na niya sa sasakyan. Pagdakay, nagpark muna ito sa isang kainan, hinila niya ang dalaga sa kanito niyakap. Hinagod pa nito ang kanyang likod. Acceptance and free yourself from the past. Mahinahong sabi ng binata. Kaya andito ako to search my soul. What if dito mo rin matagpuan ang soulmate mo? Parang batang natigil sa pag-iyak si Laureta. Hindi siya assuming na tao, pero di niya maiwasan isipin kung anong itinutukoy ng binata. Laureta, ayusin mo ang sarili mo. Ayokong ipasok ang sarili ko sa buhay mo na di ka pa okay. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong maging malakas ka para sa sarili mo. Para kahit sino man ang mawala, kakayanin mo. 3 years is too long para magluksa sa bagay na di mo na makukuha. There is someone who is better than Anthony. Someone who will value you. Sana buksan mo ulit ang puso mo. Di makapaniwala si Laureta sa mga sinasabi sa kanya ni Albert. Maghihintay ako tulad ng pagnanais ko sa'yo. Simula noong kabataan pa natin. Kinaya ko noon, kakayanin ko rin ngayon. Kung bubuksan mo ulit ang puso mo, hayaan mong alagaan ko yan tulad ng pag-aalaga ko sa sarili ko to be deserving for you. Albert, di kita maintindihan. I love you, Laureta, noon pa. Sa sobrang pagmamahal ko, naghihintay ako. Nagtiwala ako sa Diyos. Inayos ko ang sarili ko. Pero alam mo ba ang nararamdaman ko ngayon? Inis, kasi nakikita kitang mahina ka. Kinawawa mo ang sarili mo na di ko alam. Ayokong ganyan ka. Kaya please, pilitin mong magpalakas. Hindi ko plinano na magkita tayo ulit pero tadhana na ang gumawa ng paraan. Na makita noong isang gabi, aminado akong nagulat ako. Pero at the same time, ay umasa, lalo na nang malaman ko na pupunta ka rin pala rito. Dugtong ng binata na ikinalaki ng mata ni Laureta. Nanlalaki ang mata ng dalaga habang nakatitig kay Albert. Hindi niya mapaniwalaan na mahal siya ng lalaki. Noon pa man, di maalis sa kanyang isipan na matagal na palang may gusto sa kanya ang binata. Ang kanina'y pangungulila at panghihinayang kay Anthony ay napalitan ng panibagong emosyon. Para siyang nabuhayan ng dugo nang malaman na may nagpapahalaga at nagmamahal sa kanya ng palihim. May taong naghihintay at nagdarasal para sa kanya. At walang iba kung hindi si Albert Diosdado iyon. Ang kaninang luhang huminto ay muling tumulo. Hindi dahil nasasaktan siya, kung hindi dahil sa unti-unting pag-usbong ng damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman. Susubukan kong magpalakas, Albert. Dapat lang, alalahanin mong may nagmamahal sa'yo. Pero sa isang kondisyon, matamang nakinig ang binata sa kung ano man ang maaari nitong sabihin. Hayaan mo muna ako mapag-isa hanggang sa maayos ko ang sarili ko. Pagkatapos nito'y sa susunod nating pagkikita, mapapatunayan ko na sa sarili ko na deserving siya sa kagaya mo. Doon lang nagsimulang gumuhit ang ngiti sa mga labi ng binata sa kaniyakap ang dalaga.
I'll wait kahit gaano pa katagal. Isang ngiti ang itinugon ng dalaga. Pagdating nila sa botanical garden ay ibinaba na ni Albert ang dalaga. Are you sure na di kita sasamahan dito? Tanong ng binata na may halong pag-aalala. Kailangan kong i-meditate ang sarili ko. Kailangan kong mapag-isa nang sa ganon makapag-isip ako ng maayos. Basta mag-iingat ka. If something happen, tawagan mo lang ako. Iniabot nito ang calling card niya. Salamat Albert. Niyakap siya ng binata bago iniwan ang babaeng itinitibok ng kanyang puso. Ayaw pa sana niyang iwan iyon ngunit tulad ng sabi niya'y gusto niyang maging malakas ito. Hindi niya sasaluhin ang dalaga dahil mahina ito. Gusto niyang siya na mismo ang tumapos sa nagpapasakit sa kanya. Alam niyang malakas ang dalaga. Kahit mahinhin ito, siya yung tipong babaeng gugustuhin mong makasama habang buhay. Papauwi na si Albert instead na magstay on vacation pa. Asikasuhin na niya ulit ang trabaho. Aabalahin niya ang kanyang sarili habang inihintay ang dalaga. Huminga ng malalim si Laureta habang minamasdan ang mga nagagandahang bulaklak. Nagpa-take siya ng picture. Habang nagpo-pose siya ay biglang nalaglag ang kanyang luha. Naalala niya si Albert ang kumukuha ng picture niya. Mabilis niyang kinuha ang phone sa pinakasiyuan niya. Namasyal siya pero lumilipad ang kanyang isip. Halo-halo ang nararamdaman niya. Andoon yung namimiss na niyang lalaki, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili na huwag kontakin ito. Nandoon yung saya dahil may nagmamahal sa kanya at isang ideal guy pa talaga iyon. Wala na yung lungkot, pangungulila at pagnanais na maibalik ang mga nakaraan. Kailangan lang niyang ihanda ang sarili sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Kaya naman, bago magpatuloy sa meditation session niya sa Baguio, ay huminto muna siya. Huminga ng malalim. Pumikit. Mahigpit niyang hinawakan ang rosary at taimtim na nagdasal sa kanyang isipan. Pagbukas ng kanyang mga mata ay gumaan na ang kanyang pakiramdam. Na-appreciate na niya ang kanyang paligid at higit sa lahat, naramdaman na niyang malaya na siya. Naramdaman na niya ang kanyang sarili. Para sa isang iglap ay sumanib na muli ang dating Laureta at lahat ng iyon ay dahil kay Albert. Ang binatang nagpa-realize sa kanya na may Diyos na nandyan para sa kanya. Ang lalaking lihim na nagmahal sa kanya. Lumipas ang isang buwan at panay tingin si Albert sa kanyang cellphone. Vacant niya at wala siyang masyadong ginagawa. Naka-wallpaper ang picture nila ng dalaga na nasa health station sila. Napapangiti siya habang pinagmamasdan iyon. Isang buwan nang lumipas ngunit walang Laureta na nagmensahe sa kanya. Gusto niyang kamustahin ito ngunit wala rin siyang kontak sa dalaga. Nagbigay siya ng number ngunit di niya nakuha ang sa kanya. Sinadya talaga niya iyon upang pigilan ang sarili na huwag sirain ang pag-move on ng dalaga. Baka kasi hindi niya matiis at mapuntahan niya ito. Nang kumonsulta siya sa hotel kung saan sila naglagi ay nalaman niyang isang linggo lang doon si Laureta. Chinek niya ang FB account nito pero wala rin updates. They are friend at Facebook pero matagal nang walang update iyon. Ang mahalaga ay hindi ito napahamak hanggang sa may na-receive siyang message mula sa kabatch nila sa high school. Group iyon na gawa ng kanilang teacher. Magkakaroon daw ng alumni reunion ng batch 2013. Which is, sila nga, kaya pala ina-add sila to inform them na umattend. Napangiti siya nang makitang ina-add din nila ang dalaga, pati si Anthony. Active ang ex ni Laureta dahil nakikipagsabayan ito sa kanilang kulitan. Habang si Albert ay nakikisin lang. Medyo nakaramdam siya ng inis. Sa tuwing naiisip niya na niloko niya ang dalaga, ay para bang gusto niya ang pagsusuntukin ito. Pero naisip niya huwag patulan ang mga yon. Siya na mismo ang nagsabi sa dalaga na iwan ang mga dapat iwan sa nakaraan. Hinintay niyang magsin man lang si Laureta, ngunit wala talaga. Habang paulit-ulit na minensyon siya ng mga kabatch niya. Pero ang tanging sinabi niya ay makakarating siya sa nasabing reunion. Pagkatapos ay inoff na niya ang cellphone.
Umaasa siyang sana ay makarating ang dalaga at harapin ang katotohanan at tanggapin ang panibagong yugto ng buhay niya. He always pray for that at naniniwala siyang kakayanin ng dalaga iyon. Dumating ang araw na magkikita-kita na ang magkakabatch. Mabuti na lang at walang schedule ng oras na iyon si Albert, lalo na't siya na ang ipinalit na CEO ng kanyang ama. Kaya talagang busy siya. Mabuti at magaling siyang mag-manage ng negosyo kaya madali na lang sa kanyang lahat. Nagpahuli siya sa event. Total gabi rin naman gaganapin ang naturang reunion. Sa function hall ginanap ang event na pagmamay-ari ng school dahil mas pinalaki iyon. Siya rin kasi ang nag-donate noon. Huminga siya ng malalim bago lumabas sa kanyang sasakyan. Halos lahat ng kabatch nila ay umattend. Lahat ng atensyon ay nakatingin kay Albert. Isa-isang bumati sa kanya ang mga kabatch niya lalo na ang mga teacher. Naku, mas gumapo ka Mr. Diosdado. Anang advisor nila noon. Salamat po ma'am. Nang matapos ang pasasalamat sa kanya dahil sa pag-sponsor sa school, ay saka pa lamang siya nakisalamuha sa mga kabatch niya. Grabe ang heartthrob ng batch natin. Mas gumapo ah. Ilan na ba ang chicks natin dyan? Biro ng isa sa mga lalaking kabatch niya. Never had a chicks. Diretso niyang sagot. Kung sa bagay, ikaw na ang CEO ng inyong kumpanya. Baka naman may available sa inyo, hiring ba? Kahit sexy tari mo, Mr. Diosdado. Anang isang babae na kilala niya. Sa mukha ngunit hindi ang pangalan nito. As of now, malapit na mag-hiring sa panibagong kumpanya na ipapatayo ko pa. Magpo-post na lang ako kapag tapos na para inform kung sinong mag-a-apply. Aniya. Grabe kahit dito napaka-formal mo pa rin. Si Anthony na ang sumabad. Lumapit na rin sa kanilang kumpulan. Pasensya na. Ba't ka nagsusorry? So kailan ka pala papakasal? Ikaw na ang nagmamay-ari ng kumpanya nyo kaya siguro naman compatible na para sa'yo magkapamilya. Anang Marie. Ang kanilang valedictorian na ngayon ay isa ng attorney. Matagal na itong nagpaparamdam sa kanya pero wala siyang interes sa babaeng yon. Oo nga naman, baka naman mamaya ipagkasundo ka rin dahil sa negosyo. Ani ni Anthony. Pero isang ngiti ang pinakawalan ni Albert na mas nagpadagdag sa kanyang kagwapuhan. Kapag pumayag na siya sa aloko, nagulat sila sa isiniwalat niya. And who's that lucky girl? Tanong ni Marie. Pero natigil lang ang pag-uusap nila nang may dumating sa event. Doon natuon ang atensyon nila nang marinig na binabati nila ang dalaga. Akala namin di ka darating, Laureta. Di ka man lang kasi nagparamdam sa GC. Grabe ang ginanda mo ngayon ha? Anang kabatch niya. Nabisi lang sa buhay, ano ba kayo? Wala na kasi kaming balita sa iyo, ano? May asawa ka na ba? Nahihiyang umiti ang dalaga at di sinagot ang tanong nito. Samantalang di makagalaw, si Anthony sa kinatatayuan niya habang tinatanaw ang dalaga sa bungad. Ang ganda nito. Sa tagal ng di niya ito nakita at ang laki ng ipinagbago nito, hindi niya alam kung lalapitan ba niya ito o hindi. Lalo na't naalala niya kung paano ito nagmakaawa sa kanya, ngunit ipinagtabuyan lang niya ito. OMG, si Laureta ba yan? Saad ni Marie. Iniwan sila ni Albert at lumapit siya sa dalaga. Halos sila ang naging center of attraction. Kamusta ka? Tanong ng binata pero di nagpakita ng emosyon. Ayos lang, nga pala di ko na ipaalam na ginamit ko tong wallpaper. Pinakita niya ang cellphone niya kay Albert kung saan naka-wallpaper ang picture nila sa Diplomat Hotel. Hindi ko rin na ipaalam to sa'yo. Ipinakita rin ng binata ang wallpaper niya nang nasa hill station sila. Nagkangitian pa sila dahil pareho pala sila ng iniisip. Nasa Diplomat Hotel pala ang Seoul na hinahanap ko kaya di na ako natatakot doon. Di na iwasan matawa ni Albert sa biro ng dalaga. Di na nila napansin ang mga kabatch nilang nakatingin sa kanila. So ikaw pala Laureta ang tinutukoy ni Albert na papakasalan niya. Sabad ni Marina lumapit sa kanila. Nagulat si Laureta sa narinig. Tila nahiya naman si Albert sa sinabi nito. Oo, sagot ng dalaga. Napatitig si Albert sa kanya na para bang di makapaniwala. Gusto niyang itanong kung totoo ba ang sinabi nito. Gusto niyang kumpirmahin kung di lang iyon pagpapanggap.
Masaya akong malaman na kayo pala ang magkakatuluyan. Anang Anthony na nakisawsaw na rin. Gusto niyang malaman kung ano ba ang magiging reaksyon ng dalaga kapag nakita siya nito, pero isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Laureta kay Anthony. Salamat Anthony. Anang dalaga. OMG, bagay na bagay kayo. Kaya pala naka-private kayo sa social media cause you're dating. So paano ba makipag-date si Mr. Diosdado Laureta? Bagamat nanghihinayang si Marie, pero masaya na rin para sa dalawa. He's everything, perfect in one description. Saad ng dalaga. So paanong nagsimula ang love story nyo? Di matigil na pag-uusisa ni Marie. Ano ba naman kasi ang attorney? Talagang mausisa. Natuon ang atensyon ng lahat sa kanilang dalawa. Animoy gustong malaman kung paano nagkakilala ang heartthrob na CEO at ang ex-girlfriend ni Anthony. Wala silang alam tungkol sa cheating issue ng binata dahil hindi iyon isinapubliko ng dalaga. Kaya naman nang magpakasal si Anthony sa iba ay maraming nagtanong, but he's simply telling them that they broke up at wala ng ibang explanation na isiniwalat. They don't know how Laureta suffer na ikinabuti naman niya sa hindi pag-public sa nangyari sa kanya. Sa amin na yon, sabad ni Albert nang makitang di makasagot ang dalaga. Sa pagitan nila ay di na kailangan ang eksplanasyon. Ang mahalaga ay totoo ang nararamdaman nila. So kailan ang kasal? Di sumusukong tanong ni Marie. Para namang tinusok ang puso ni Anthony nang malaman na may iba na pala ang dalaga. Akala niya ay mahal pa rin siya nito. Lalo na't ang huli nitong sinabi ay maghihintay siya. Lalo na ngayon, komplikado ang relasyon niya sa asawa niya. Kagaya niya ay may kalaguyo rin ang asawa niya. Plano na sana niyang makipag-anal sa babae since alam niyang naghihintay pa rin si Laureta. Pero mukhang huli na ang lahat. Hindi niya inaasahan na ang hinahangaan ng lahat ay ang makakatuluyan ng dalaga. Umaasa siyang wala pang balak ang dalawa na magpakasal. Pagplanuhan pa namin yon, pero hopefully hindi pa natatapos ang year na to ay makasal na kami. Anang ni Albert. Hinawakan nito sa kamay ang dalaga. Sa kabuong pagmamahal na tinitigan ito sa kanyang mga mata. Dahil doon ay wala nang mahiling pa si Laureta sa tagal ng kanyang pagtitiis, ay di niya aakalain na may magandang palang ibibigay sa kanya ang Diyos. Wala nang nagawa si Anthony nang makita kung paano magkatinginan ang dalawa. Napagtanto niyang wala na talagang puwang sa kanya ang dalaga. Siguro'y kabayaran iyon sa mga nagawa niya, lalo na nung di na siya pinansin ng dalaga. Tuluyan ang naging maayos si Laureta, nagtuloy-tuloy ang pagkikita nila ng binata. Kalaunan ay ipinakilala rin nito si Albert sa kanyang pamilya. Ganoon din ang binata. Walang naging problema sa dalawang partido dahil sa nagagampanan naman nila ang mga responsibilidad nila. Di rin balakid ang antas ng pamumuhay ng dalaga dahil nagawa naman ni Albert ang gusto ng kanyang ama. Kaya wala na itong maireklamo sa gusto nito. Nagpaka-gentleman ako sa matagal na panahon. Pabulong na sabi ni Albert nang nasa bulwagan sila ng reception kung saan sila nagsasayaw matapos ang kasal. Anong ibig mong sabihin? Napapakagat-labing tanong ni Laureta. Hindi mo pa nakikita ang demon side ko? Mamaya sa honeymoon natin. Nagtiis ako ng matagal nung magkasama tayo sa hotel. Napahighik si Laureta dahil sa sinabi ni Albert. Seryoso? Nagpipigil ka pala? Di halata, promise. Para kasing wala lang sa'yo. Lalaki ako, ano ka ba? Isa pa, gusto kong makita ang lahat sa'yo. With God grace. At dumating na yon. So, show me what you've got later. Napahampas naman ng marahan ang dalaga sa sinabi ng kanyang asawa. Ngayon lang niya nalaman ang sweetest side nito. Ang agapahan, kalmahan mo muna. Paano ako kakalma kaharap na kita? Mamaya magpapakasasa ka, kaya enjoyin muna natin ang gabi. Sabi mo yan ha? I'm all yours, Mrs. Diosdado. Parang kiniliti ang dalaga sa bulong ng kanyang asawa. Ang kinilala niyang suplado noon ay mas matamis pa pala sa chocolate sa taong mahal niya. And she has no idea na matatagpuan niya ang soulmate niya when she decided to search her soul at Baguio. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento.
At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you and God bless.